Samurai Japan! Ohio! Yes! Maulang umaga po sa aming lahat at ayan na nga, papasok na naman tayo sa trabaho. Ganyan nga pala ang buhay namin sa tuwing umaga. Palagi na lang kami nagmamadali. Hindi naman kami kabayo, pero bakit kami laging tumatakbo? Araw-araw ganito ang ginagawa ko. Hinahabol ko ang oras at sa umaga magde-deliver nga pala ako ng project ko. Bago nga pala ako magpunta ng parking, idinadaan ko muna yung project ko kasi malayo ang aming parking. At pagkatapos ko nga palang idaan yung aking project, ayan, medyo nabasa nga pala ako ng ulan kaya nakakainis, nakakawala ng ganang magtrabaho. At pagkatapos ko nga palang idaan yung project, so ayan, papunta na ako ng parking at doon na ako mag-aaliw-aliw ng konting oras ko. Woo! At dahil lagi akong maaga pumapasok, 1 hour before ng aking pasok, nandito na ako sa parking, kaya hindi ako lagi nagmamadali. Malapit na nga pala ako maging kanang kamay ng amo ko dahil sa sobrang aga kong pumasok. At dahil umuulan nga, so ayan, nagpalit nga pala ako ng sapatos. Palagi ako may sapatos dito sa loob ng sasakyan kasi kapag umuulan, lagi ako nababasa yung suwelas ko. Wow! At syempre, yung aking pinalit, ayan, medyo malaki ang takong niya, kaya kahit na medyo baha, hindi naman siya basta-basta mababasa. At sa sobrang lakas ng ulan, akala mo bagyo na talaga siya, kaya ayan, basang-basa rin ako, kaya nilagyan ko ng plastic yung bag ko. Woo! At yan nga yung aming dadaanan dito, medyo maputik dahil nga nasa lugar kami ng bukid. So ayan, talaga maputik po ang aming dadaanan. Hindi ito katulad ng Pilipinas na konting ulan lang na pwede ka nang mag-day off sa trabaho mo. At dahil nasa bukid nga nakalugar ang aming parking, so ayan ang aming madadaanan, nagpuputik na, nagbabaha pa. Konting ingat lang dahil madulas ang ating madadaanan. At ayan nga pala, ginawa ko sa bag ko dahil sa sobrang lakas ng ulan, nilagyan ko po siya ng plastic. At dito nga pala sa dadaanan ko, medyo baha siya at hindi siya medyo, talagang baha, kaya hindi ako makakaraan, kaya bumalik ako sa iba akong lugar dumaan. At nung dumating nga ako ng pabrika, so ayan, basang-basa yung pantalon ko at saka yung sapatos ko, kaya't ayan, nagpalit ako ng sleeper. Sana pala hindi na lang ako naligo dahil maliligo din pala ako sa ulan, na doble pa yung ligo ko. Woo! At pagkatapos ko nga palang magpunas ng katawan ko, bumili muna ako ng energy drink dahil nawala ang power ko sa paglalakad sa putikan. At nagbihis nga pala ako ng damit para naman hindi ako basang magtatrabaho at medyo nagpahinga muna ako dito at nagpamassage muna ako. Dito nga pala sa pabrika namin, may libreng massage chair kahit anong oras mo gusto, basta't hindi pa nag-uumpisa ang trabaho mo, okay lang kay Sacho. At pagpasok ko nga pala dito sa isang kwarto ng mga tambakan ng aming mga abubot, may nakita ko mga isang kahon na abubot na itatapon na naman nila to. Wow! At dahil alam ni Sacho na mahilig ako sa mga abubot, so ayan, hiningi ko yung mga abubot na itatapon nila at pwede naman pagkaperahan to. Yung mga hindi na kailangan sa pabrika, ibinibigay nga pala sa akin ng amo ko. Bahala na raw akong mamili, basta tanggalin ko lang daw yung mga tag price nila. Syempre, sino ba naman ako para tanggihan ko to? Kung pagkakaperahan naman, wala namang problema kung iisa-isahin ko to. Yung mga hinihiwalay ko at pinagdidikit ko, yan nga pala yung mga lost thread na hindi na pwede magamit. Tanggal na rin yung mga garter niya, kaya hinihiwalay ko siya. Malay naman natin, kung hindi ako yumaman sa pagja-Japan ko, baka sakaling dito sa mga galing sa basura, dito ako yumaman, abangan na lang natin. Wow! Woo! Sa ating mga Pilipino, aminin natin, hindi naman natin masasabing mga basura to. Unang-una sa lahat, napakalilinis pa at hindi naman talaga siya basurang tignan. Dito kasi sa Japan, may mga season na tinatawag, depende sa buwan at depende sa petsa ang mga paninda nila, kung kaya't iyan ang mga napagkalumaan na lang ng kanilang mga panahon pero wala naman damage.
At syempre dahil masunurin naman ako at ayoko masira ang pangalan ko sa amo ko. So ayan yung mga pangalan ng pabrika namin at yung tag price nila tinatanggal ko isa-isa. So ayan, abangan na lang ninyo sa tindahan ko. One of this day ang store ko magiging presyong divisoria na rin. Char. Wow. Grabe, ako yung nalula. Hindi ko na alam kung ano iuunahin kong ayusin sa kanila. Sa sobrang dami, mukhang magkakaroon na rin ako ng sariling pabrika. At nagpapasalamat nga pala ako sa amo ko sa sobrang bait niya at sa sobrang tiwala niya sa akin. So ayan, kahit na ano na lang ibinibigay niya sa akin at para daw pagkakitaan ko din. Arigato sacho! Thank you for watching! Japan pa more!